Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. Hi, I'm Gus. And also with Gali. At sa episode na to, samahan nyo kaming umuwi ng probinsya gamit ang Mitsubishi Montero Sport Black Series 4-wheel drive 8-speed automatic. Ano, ready na ba kayo? Karate naman eh, tara na! Muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock-absorbing at flat-free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. At pauwi nga tayo ng probinsya ngayon, no? Nasa expressway tayo, NLEX. Ang takbo ko 86 km/h, pero nakaset ako ng adaptive cruise control ng 100 km/h. Pag-usapan muna natin ngayon yung exterior. Kasi alam mo to, yung Montero Sport kasi para sa akin, hindi talaga siya naluluma yung itsura eh. Parang advanced siya sa oras niya. Kaya kahit tumagal siya sa market, gwapo pa rin. Parang bago. Ikaw, anong masasabi mo sa itsura ng Montero? Ang masasabi ko lang naman dyan, itong Montero Sport, kaya-kaya niya talaga makipagsabayan. Hindi lang sa performance, pati sa looks. Pero dahil Black Series nga itong Montero Sport, meron ditong mga bagong mga kulay itim. Yung mga black. At saka dahil 2025 model to, no, mapapansin nyo, yung grills nito, maliban sa itim, meron na siyang mga parang hexagonal shapes doon na nagpaganda na naman ng itsura niya. Yung mga ibang itim pa sa unahan, yung nasa ilalim ng headlights at saka yung pinaka-skid plate niya. Sa sides naman, yung overall shape nito, syempre pareho pa rin kasi pareho pa rin naman ang kaha nito yung Montero Sport. Pero may mga itim na parts din, kagaya ng yung roof rails, yung roof mismo, yung side mirrors at saka yung mga door handles. Black din ang rims nito, naka 265/60 R18. Sa likod, meron na siyang pangbukas ng tailgate. Tsaka syempre, meron din yung mga black na accents, kagaya ng shark fin antenna at saka yung spoiler, at meron din siyang black accent sa gitna at saka sa ilalim. Meron din syempre itong mga camera sa likod tsaka parking sensors. Dito naman tayo sa interior. Sa loob, nako, blacked out din, pati yung bubong niya. Pero meron siyang kasamang accents na medyo parang dark brown na medyo maroon yung kulay. Pero mga inserts lang. Actually, gustong-gusto ko yung parang medyo red-brownish na itsura, no? Kasi dati may history ang Mitsubishi na naglalagay sila ng red accents na hindi ko masyadong gusto yung kulay.
Pero ngayon, no, ito, type ko na yung kulay niya kasi medyo classy na yung itsura niya. Hindi na yung parang red na medyo masakit sa mata. Hindi na putok na putok. At saka ang interior nito, ganun pa rin naman, no? Same pa rin. Leather yung manibela, may mga perforated pa sa bandang gitna, meron yung pindutan ng adaptive cruise control, may paddle shifters. Yung instrument cluster naman, screen, 8-inch to. Pati yung infotainment system, 8 inches din. Meron siyang Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, auxiliary. So, kompletos recados siya. Sa baba ng infotainment system, nandun yung controls para sa hazard, pagbukas ng tailgate, naka-dual climate control, may dalawang type A na saksakan, may HDMI, diff lock control, yung shifter, tsaka yung controls ng 4-wheel drive. Naka-electronic parking brake din siya at may auto hold function, may dalawang cup holders, and may compartment pa dito. So speaking of the 4-wheel drive system, no, kasi meron tong 2-high, 4-high, 4HLC, 4LLC. Sa usual kasi na mga 4-wheel drive system, usually tatlo yan. 2-high, 4-high, 4-low. So ito kasi apat. So ang nangyari, no, meron siyang 2-wheel drive, yun nga yung 2H. Yung 4H niya, pwede mong gawin as all-wheel drive system. So pwedeng parating naka-on lang. Siyempre, pagka mga ganito yung mga kalsada, kagaya ng expressway, dire-diretso lang naman, no? Mas maganda dito, efficiency lang ang kailangan natin. So, 2-wheel drive system tayo. Pero kung magkataon yung may mga pagkakataon na kailangan mo yung all-wheel drive system, kunwari nasa bundok ka, medyo may mga rough road, tapos paahon, tapos may mga bato-bato yung kalsada na puro twisties, di ba? Mas safe ka kung apat na gulong yung gumagana. So, pwede mong i-on yung 4-high, o di ba? Hindi masisira siya ng gamit mo yung 4-wheel drive system mo. Tapos, yung 4HLC tsaka 4LLC, yun naman yung parang katumbas sa mga ibang part-time 4-wheel drive system na 4-low at saka 2-low. Hey Cass, what can you find at the back naman? Aircon vents dito, and then a charger and two USB plugs and more aircon. Oh, yan. So in short, may mga aircon vents na nandun sa gilid. Tapos meron dito sa gitna dalawang type A na USB saksakan. At saka may saksakan talaga ng plug, as in saksakan. Sa likod naman, no, sa third row, ang gustong-gusto ko kasi dito, kagaya ngayon, gamit kasi namin long distance. Ang nakasakay lang naman, 1, 2, 3, 4, apat lang kami. Yung upuan sa third row kasi, pwede mong itupi. So, pag tinupi mo kasi siya, no, yung 2-step siya, pero yung upuan kasi aangat, tapos yung sandalan, yun yung second step, ibababa mo. Ang disadvantage doon, 2-step. Pero ang advantage doon, grabe yung space. Kasi flat na yung space mo, tapos yung upuan nasagad pa doon. So, ang konti nung space na kinain ng upuan, magagamit mo talaga lahat ng space. Tsaka take note, dalawang bata yung kasama namin. Meron kaming baby. So, imagine nyo na lang kung ano yung itsura ng gamit namin, para kaming naglayas. May stroller na, maraming damit, may diaper, may milk, bukod pa yung mga damit namin. Siyempre, para rin sa long drive, kailangan maganda yung sound system. Kaya naka 6 speakers sound system to. At siyempre, dahil nga meron din kaming baby, automatic, meron kaming car seat na dala. Kaya maganda dahil meron tong Isofix tethers. At welcome sa aming probinsya. Ayos ba? Yan, nasa likod ko, puro mais. Tapos ito, saging. Tapos yan, marami pang saging dito sa kabila. Tapos nandun, saging pa. Ikot tayo sa kabila. Ang bahay namin nandun. Banda dun yung bahay namin. So, ang aming ancestral home. Hindi pala kita kasi natatakpan ng mga puno. Anyway, dyan banda dyan. Kamusta yung Montero? Ano ba yung gusto natin sa Montero? SUV, mataas, pwede sa baha, matulin, maganda, maporma, 7-seater, high-tech, mayroong adaptive cruise control, matipid sa crudo. So, sulit na sulit yung Montero. Yung itsura niya, pinaganda pa. Tapos yun niya, may 4x4 system pa siya na pwede mong gawing all-wheel drive system na. So, yun yung naiiba talaga sa Montero eh. So, kung yun yung hinahanap mo, ayos na ayos eh yung Montero. Ay, ito nga pala yung kapatid ko, nandun sa bandang dulo. Si Engineer Marco RIT. May dadagdag ka pa ba? Bakit Montero kotse mo? Reliable. Walang problema sa parts. Maski yung latest model, okay yan. Kasi simula nung naging Gen 3, lahat accessible ang parts eh. Maintenance, kung walang budget sa dealership, meron din sa labas.
Ano masabi ko sa Montero? Ako kasi Montero lover talaga ako tsaka yung Strada. Pero may dahilan yon. Yun nga, dahil sa parts availability, tapos yung support ng dealership okay din. Kung minsan, tapos sa budget, sa labas marami rin mga service providers na nag-specialize talaga sa Montero lang o kaya Strada lang. Search nyo lang, mga well-known shops din yon na hindi talaga kayo pababayaan din. Siya kung low budget ka talaga, no? Marami kang options kasi merong Class A, Class B. Oo, madami. Ayun. So, kung naghahanap ka ng Montero, test drive mo na tong bago nila, yung Montero Black Series. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kami, far muna kami. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT,